Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, tinanggal sa serbisyo ng National Police Commission ang 11 pulis mula sa Regional Drug Enforcement Unit ng National Capital Region Police Office. Kasunod yan ang desisyon kaugnay sa tig-2 counts ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer na isinampa laban sa kanila. Nag-ugat ang mga reklamo sa sumbong ng 2 ginang kaugnay sa pagdukot sa kanilang mga anak sa magkahiwalay na anti-drug operation sa Maynila at Las Piñas noong 2021. Administrative ang kaso pero sabi ng NAPOLCOM, ang pagdukot ay krimen na may parusa sa ilalim ng Revised Penal Code. Bukod sa dismissal, papatawan din ng iba pang parusa ang mga na-dismiss na pulis. Sabi naman ng Philippine National Police, papanagutin nila ang mga dapat managot at ipagpapatuloy ang paglilinis sa kanilang hanay. Sinusubukan pang hinga ng pahayag ang 11 pulis. Nagmarcha ang ilang labor group sa Espanya Boulevard patungong Mendiola sa Maynila bilang kilos protesta ngayong Labor Day. Panawagan nila dagdag sahod at mas mababang presyo ng mga bilihin. Dala-dala ang iba't ibang placards, pinangunahan ng grupong Kilosang Mayo 1 ang kilos protesta. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, patuloy ang panawagan ng kanilang sektor na mapababa ang presyo ng mga produktong petrolyo at matanggal ang excise at value-added tax sa langis. Isinusulong din daw nila na itaas ang minimum wage ng mga manggagawa sa 1,200 pesos, halagang nakabubuhay anya para sa mamamayang Pilipino. Nakaalerto naman ang pulisya sa ilang lugar sa Maynila sa gitna ng mga kilos protesta ngayong araw ng paggawa. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, pasado alas 8 ng umaga nang inspeksyonin ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin ang perimeter ng Mendiola. Ito'y para matiyak na nasa ayos at sapat ang kanilang ginagawang pagbabantay sa lugar. At base sa naging obserbasyon niya ay satisfied naman ang hepe ng NCRPO. Dito nga sa may CM Recto pa lang, kanto ng San Sebastian, bukod sa mga nakaantabay na mga pulis, naharangan na rin ng concrete at steel barriers at mga barbed wire pa ang kalsada. Bukod pa dyan ang mga container van na nakaharang na rin sa naturang daan. Ganito rin ang sitwasyon sa iba pang kalsada papasok ng Mendiola. Giit ni Aberin, di lang ito basta para mahadlangan na makalapit ng Malacanang ang mga ralista, kundi para maiwasan ang anumang girian sa pagitan ng mga ralista at mga pulis. Ipapatupad daw nila ang maximum tolerance at kaligtasan umano ng lahat ang kanilang prioridad. Pasado alas 10 ng umaga, pero di pa rin na nakakalapit sa hanay ng pulis ang mga ralista. May impormasyon na ang NCRPO na lumihis daw ang mga ito at nagsadya na lamang sa may US Embassy. May nakaantabay na raw silang mga pulis sa naturang lugar. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Inaresto ng National Bureau of Investigation ang dating TV host na si Jay Sonsa dahil sa pagpapakalat umano ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Hinuli si Sonsa sa bisa ng arrest warrant ng Pasay City Regional Trial Court para sa kasong unlawful use of means of publication and unlawful utterances kaugnay sa Cybercrime Prevention Act. Ayon sa NBI, kabilang si Sonsa sa mga may pananagutan ng pagpapakalat ng hindi verified at misleading na impormasyon kaugnay sa kalusugan ng Pangulo. Kwenisyon naman ng kampo ni Sonsa ang inilabas na arrest warrant dahil nakasaad daw rito na non-bailable ang kaso kahit minimal offense lamang anila ito. Hihilingin daw nila sa korte para ipag-utos ang agarang pagpapalaya sa dating TV host. Ang problema, I don't know, but maybe nagkamali ang court, nag-issue ng warrant. Bakit nag-issue ng warrant na the bail is not required in this case? Maybe the cyber libel, but ang cyber libel, wala pang warrant na in-issue. Ano masasabi niyo dun, sir? No, we will go through the process, no problem.
Sa ibang balita, mahigit 20 pamilyang nasunugan sa Taytay Rizal kaninang madaling araw. Balitang hatid ni Bam Alegre. Ganito kalakas ang sunog na sumiklab sa Riverside sa barangay San Juan, Taytay Rizal bandang hating gabi. Nagsimula ito sa looban sa hilera ng mga bahay malapit sa ilog. Itinaas ang unang alarma, hudyat para rumesponde ang di bababa sa 4 na fire truck. Marami ring fire volunteers ang tumulong na apulahin ang apoy. Pansamantalang isinara ang kalsada dahil sa nagngangalit na apoy. Sa initial estimate ng Bureau of Fire Protection, mahigit 20 bahay ang naapektuhan ng sunog. 21 pamilya ang wala halos na isalbang gamit tulad ni Jovinita Borja. Mabilis po kaso hindi pa kami nakatulog. Parang patulog pa lang din. Kaso nung bigla na nagsigaw, sa kabila po siya nangyari. 183,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Walang naitalang nasawi o sugatan sa sunog. Tuluyang naapula ang apoy bago mag-alas 2 na madaling araw. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy. Masigip yung daanan papasok doon. So, ang nangyari doon sa mga kasama natin is pumasok na doon direkta sa baba, no? At ito po ay residential area ito ng mga shanty houses. So sa gilid dito sir ng ilog. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, 1 o 2 bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Mayo. Ayon sa Pag-asa, may tsansang maglandfall ang potensyal na bagyo sa Eastern Visayas at saka tatawid hanggang Southern Luzon. May posibilidad din namang lumihis ang potensyal na bagyo. Sa ngayon, walang bagyo o low pressure area sa loob o labas ng PAR. Easterlies pa rin ang pangunahing weather system na maaaring magpaulan. Nakataas ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Sa gitna ng mainit at malinsangang panahon, may tsansa pa rin ng mga local thunderstorm hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. 42 degrees Celsius naman sa Bacnotan, La Union at siyang pang lugar sa bansa. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Sinait, Ilocos Sur at 15 iba pang lugar. 40 degrees Celsius naman sa Pasay, Quezon City at siyam na iba pang lugar. Stay hydrated po! Ito ang GMA Regional TV News. Kung mainit ang panahon sa ilang panig ng bansa, inulan naman ang Baguio City. Binahanga ang ilang lugar sa barangay Irisan at rumagasapa ang tubig sa kalsada. Nagdulot pa ito ng putik na pumasok sa ilang bahay. Nagka-rockslide naman sa barangay Dominican Mirador. Nabutas ang pader ng isang bahay matapos mabagsakan ng malaking bato. Nag-abot na ng tulong ang City DSWD sa mga apektadong residente. Ayon po sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagdulot ng masamang panahon sa Baguio City. Nasagip ang 9 na pasahero ng isang lumubog na motorbangka sa Mamburao Occidental, Mindoro. Ayon sa Coast Guard Substation Mamburao, nagpadala sila ng sea ambulance matapos malaman ang tungkol sa lumubog na motorbangka. Nang marating ang lugar, agad iniahon ang mga sakay ng motorbangka. Nasa maayos ng kalagayan ang lahat ng mga nasagip at nakauwi na rin sa kanilang pamilya. Batay sa investigasyon, lumubog ang bangka matapos itong pasukin ng tubig dahil sa malalakas na alon. Tinangka ng SUV driver na yan na paluin ng baseball bat ang nakalitang rider sa Molina Boulevard sa Bacoor, Cavite. Bago ang insidente nitong Martes, magkasunuran sa kalsada ang motor at SUV. Pagdating sa pedestrian lane, biglang huminto ang rider para pagbigyan ang mga tumatawid. Bumusina ang nasa likurang SUV. Hinabol ng SUV ang rider at nang ma-corner, nagkapalitan sila ng mga insulto at mura. Ayon sa rider, pauwi na sila noong galing sa trabaho. Sinampahan nila ng reklamong unjust vexation ng SUV driver, pati ng reklamong grave threat matapos umanong magbanta ang SUV driver online. Sinusubukan pang makuha na ng pahayag ang SUV driver. Nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa dalawang driver at pinaharap sila sa May 6. Ayon sa LTO, suspendido na ng 70 araw ang lisensya ng SUV driver na posible pang ma-revoke. Nakaalarma na rin ang kanyang SUV. Isang sunog na bangkay ang natagpuan sa isang subdivision sa Pavia, Iloilo.
Sa Cebu City naman, iniimbestigahan ang pagkamatay sa loob ng kulungan ng isang person deprived of liberty. Balitang hatid ni James Agustin. Mga pasasahita, sugat at namamagang pribadong parte ng katawan. Yan ang tinamo ng lalaking person deprived of liberty na natagpo ang nakahandusay sa Cebu City Jail. Base sa death certificate, sudden cardiac death due to acute coronary syndrome ang ikinamatay ng PDL. Batay naman sa autopsy report, may mga senyales na binugbog at naghihirap ang inmate bago namatay. Sabi ng forensic examiner, may nakita ring defensive wound sa PDL at tila hindi lang daw siya isang beses binugbog. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology Region 7, nagpapatuloy ang investigasyon nila sa pagkamatay ng lalaking PDL na may kasong statutory rape. Walang pahayag ang pamilya ng PDL. Sunog na matagpuan ng mga otoridad ang bangkay na yan sa tabi ng pader sa isang subdivision sa Pavia, Iloilo nitong Miyerkules. Inaalam ngayon kung ang bangkay ay sa lalaking nursing student na naiulat na nawawala. Natagpuan kasi sa di kalayuan mula sa bangkay ang mga gamit at ID ng estudyante. Nagpaalam daw ang estudyante sa kanyang tiyahin noong Martes pero hindi na nakauwi. Dinala na sa punerarya ang bangkay. Nakatakda naman magsumite ng specimen sample ang nanay ng estudyante para sa DNA test. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Balik operasyon na ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM matapos suspindihin dahil sa epekto ng gyera sa Middle East. Ayon sa Energy Regulatory Commission, makakatulong ang WESM para iayon ang presyo ng kuryente sa kasalukuyang market condition habang pinoprotektahan ang kapakanan ng consumers. March 26 nang ipatigil ang operasyon ng WESM para maiwasan ang sobrang pagtaas ng singil sa kuryente at matiyak na sapat ang supply nito. Sa WESM nagbebenta ng kuryente ang mga power generator. Doon din makakabili ng kuryente ang distribution utilities, electric cooperatives and suppliers sa bansa kung kinakailangan. Nagkaroon ng minor strombolian activity ang Bulkang Mayon. Kita po sa video na nakuna ng T-Box kagabi ang pagbuga ng bulkan ng mga lava fragment. Lumikha yan ng plume na aabot sa 100 metro ang taas. Sa nakalipas po na 24 oras, dumaloy ang lava sa 3 gullies ng bulkan at nagkaroon din ng panandaliang lava fountaining. May naitala pang halos 30 volcanic earthquakes at nagbuga ng mahigit 1,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Hindi pa rin inaalis ang Alert Level 3 sa Mayon. Ibig sabihin po niyan, pinagbabawalan ang sinuman na pumasok sa itinalagang 6-kilometer radius permanent danger zone. Avisala Encantadex, sumakses ang mga bagong sangre na maging kakampi ang mga sinaunang pasneya. Sa episode ng Encantadia Chronicles Sangre kagabi, tagumpay si Flamara Faith de Silva na mapaamo si Drakesi. Si Dea Angel Guardian naman naging kaibigan si Pegaso. Habang si Adamus Kelvin Miranda natagpuan ang kanyang tunay na gabay na si Aqualon. At si Terra Bianca Umali, napapayag naman na sumama sa kanya si Tyrus. Upgraded na rin ang warrior armor ng mga sangre na ipinasilip sa episode. Bago ang nalalapit na epic finale ng Encantadia Chronicles Sangre, idinaos ang isang exclusive media conference. Pinangunahan niya ni Officer in Charge for GMA Entertainment Group, Cheryl Chingsi, at iba pang opisyal ng GMA. Spotted din sina Bianca Umali, Kelvin Miranda, Angel Guardian at Rian Ramos. Sabi ni Bianca at Kelvin, marami silang natutuhan sa proyekto. Si Angel naman nasisepa sa pagtatapos ng series. Si Rian naging emosyonal matapos ang last taping day. Abangan ang mas matitinding plot twist sa huling 6 na gabi ng Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. May 16 na petisyon para sa dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila ayon sa Department of Labor and Employment. Sa gitna po ito ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dulot ng mahal na mga produktong petrolyo. Balitang hatid ni Ian Cruz. Pagmahal ng bigas at iba pang pagkain na sinabayan ng dagdag singil sa kuryente sa gitna ng mahal pa ring presyo ng langis. Sabay-sabay ang dagdag gastos kaya kailangang maghigpit ng sinturon ng mga minimum wage earner gaya ni Joe. Matagal na raw siyang naglalakad papasok sa trabaho
para makatipid. At nang sumipa pa ang presyo ng bilihin dahil sa fuel crisis, uling na ang panluto nila sa bahay. Ang hirap ng kalagayan ng ngayon eh. Una-una sa mga bilihin. Tapos panggastos sa araw-araw. Tapos pambayad ng mga billings po. Tapos yung pamasahe pa ng mga bata. Dagdag sahod din ang hiling ng minimum wage earner na si Rica. Okay po kung 500 to 800 po kung itataas. Enough na rin po siguro yun para sa mga nasa unti lang yung pamilya. July 18, 2025, ipinatupad ng 50 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa NCR, kaya naging 695 pesos ang arawang kita ng mga karaniwang manggagawa at 658 pesos para sa agri-workers at small retail workers. Pag-aaralan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR kung sapat pa ba ang sweldo ng mga manggagawa sa rehiyon. July 18, maaari na magkaroon ng bagong wage order. And 60 days before the issuance of the wage order, meron ho yung review. Ayon sa DOLE, may 16 na petisyon para sa aumento sa sahod sa Metro Manila. Meron hong bago 1,200. Meron pong mga ibang petition ranging from 500 pesos, 800 pesos pataas. Yun po ang hinihingi. Ang nire-request nila yung agaran na increase dulot ho ng Middle East tension o war. Ayon sa oil industry source, kung pagbabatayan ang bentahan sa Mina Platts, Singapore sa nakalipas sa 3 araw, posibleng mahigit 4 na piso kada litro ang taas presyo sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Mahigit 3 piso naman sa gasolina. Sa taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng pumalo sa 5.6% hanggang 6.4% ang inflation rate o bilis ng pagmahal ng bilihin para sa Abril. Bukod sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, bigas, isda at karne, nakadagdag ang dagdag singil sa kuryente at paghina ng piso. Ngayong linggo, 2 sunod na araw nagtala ng record low ang palitan ng piso kontra dolyar. Bagamat nakabawi ang pisok ng magsara ang palitan sa mahigit 61 pesos and 48 centavos. Patuloy raw na minomonitor ng BSP ang mga nangyayari sa gitnang silangan. Sa kabila ng idineklarang extended ceasefire ni US President Donald Trump, pansamantalang umakyat sa mahigit $126 per barrel ang presyo ng langis sa world market batay sa global benchmark na Brent crude. Yan ang pinakamataas nitong level sa nakaraang 4 na taon. Sa gitna yan ng mga ulat na may briefing si Trump tungkol sa mga plano umano para sa posibleng military strike sa Iran. Ngayong di pa rin magkasundo ang dalawang bansa sa isyu ng nuclear program ng Iran. Wala pang komento rito ang White House. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News. Tumatawid ang babaeng yan sa kalsada sa Banisilan, Cotabato nang dumating ang isang motorsiklong mabilis ang takbo. Nakita ng babae na tila natuliro at hindi nakatakbo hanggang mabundol siya. Parehong tumilapon ang babae at ang rider. Agad silang tinulungan ng mga residente sa lugar. Nagpapagaling na sila ngayon dahil sa mga pasa at sugat. Pareho silang wala pang pahayag. Pasintabi po dito sa susunod na balita. Wala ng buhay at palutang-lutang sa estero ng matagpuan ang isang bagong silang na sanggol sa Binondo, Maynila. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Kawawa naman to kung sino mang magulang nito. Uy! Mataba ka naman. Busod. Kompleto. Oh. Bagong panganak. Natagpo ang patay at palutang-lutang sa Estero de San Lazaro, Barangay 295, Binondo, Maynila, ang isang bagong silang na sanggol na lalaki nitong Martes ng umaga. Nakita raw ng ilang naglilinis ng ilog ang sanggol. Buo na po kasi may may tenga, may kamay, may paa, may ulo. Bago pa lang siya yung kinuha po namin.
Ayon sa Barangay 295, hindi pa malinaw kung sino ang nagtapon sa sanggol. Nireview na rin daw nila mga CCTV camera at wala naman silang nakita na nagtapon sa estero. Kaya posibleng inanod lang daw ang bangkay mula sa ibang barangay papunta sa kanila. Baka sa Ricto kasi papunta rito ang agos ng tubig eh. Dito sa bahaging ito ng Recto Avenue sa Barangay 294, pinaniniwalang itinapon ng sanggol sa estero at inanod papunta sa kabilang barangay. Pero ayon sa ilang residente rito, wala silang ideya sa nangyari. Sinubukan naman i-review ang CCTV ng Barangay 294 pero wala rin nakitang nagtapon doon. Kasi po, meron po kaming floater ng basura. So kung meron po magtapon ng fetus or mahaharang naman po siya. Makita po talaga ng aming mga barangay officials. 24 hours na po kaming may CCTV rito. So anything na makatulong po sa pag-solve ng case po, open po ang Barangay 294. Patuloy ang investigasyon ng Manila Police District. Hinihikayat din ng mga otoridad ang publiko na agad ipagbigay alam sa kanila kung may impormasyon kung sino ang nagtapon sa sanggol at kung sino ang mga magulang ng bata na posibleng maharap sa kaukulang reklamo. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Nagwagi ng iba't ibang parangal ang Kapuso Network personalities at Sparkle Star sa 7th Village People Choice Awards. Narito ang latest. GMA 7 Kapuso Pride shines bright sa 7th Village People Choice Awards. Wagi bilang TV Station of the Year ang GMA Network. Ang parangal tinanggap ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez na nakakuha naman ng People of the Year Award. Nagpapasalamat ako sa 7th VP Choice Awards para sa karangalang ito. Tamang-tama, 7th year nila. So, GMA 7 Station of the Year. Thank you very much. Sa pagbabalita, kinilalang News Anchor of the Year si 24 Oras Anchor Vicky Morales. News Reporter of the Year si EJ Gomez. Sparkling as ever din ang Sparkle GMA Artist Center na kinilalang Artists Powerhouse Agency of the Year na tinanggap ni Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. TV Supporting of the Year si Marco Masa para sa Akusada. TV Supporting Actress of the Year ang kanyang kapwa PBB Collab 2.0 ex-housemate at Akusada co-star Ashley Sarmiento. Nakuha naman ni AZ Martinez ang New TV Female Personality Award at People Sexiest of the Year second place sa Female Adult category. It's a big responsibility to be looked up by people and actually see you as a personality. I'm very grateful for everyone who made this possible. People Sexiest of the Year second place din sa Male Adult category si Dustin Yu. Na itinanghal ding Supporting Movie Actor of the Year para sa Shake, Rattle and Roll Evil Origins. Nakakuha rin ng parangal bilang Fandom of the Year ng Dustbia ng fandom ni Dustin Yu at Bianca De Vera. Si Mika Salamanca ang Viral TikTok Video of the Year para sa kanyang viral Sino Nga Ba Siya video. People Face of the Year first place female teen category si Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. Sobrang nakakatuwa po at syempre na-appreciate ko po lahat ng nag-vote sa akin, lahat po ng nagmamahal sa akin. Kaya thank you so much po sa inyong lahat. People Face of the Year first place male teen si Heath Hornales. People Face of the Year first place male adult si Will Ashley. At People Face of the Year second place sa male teen si Mad Ramos. VP Cover of the Year si Kelvin Miranda, habang VP Spotlight of the Year si Kayla Davis. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA News. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na payagan silang iapila ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1. Kaugnay po yan sa pag-confirm ng charges laban sa dating Pangulo. Paliwanag ng Defense Counsel ni Duterte, nagkamali ang mga hukom sa Pre-Trial Chamber na i-adapt ang mga anilay hindi katanggap-tanggap na paraan sa pagbuo ng mga akusasyon. Hindi rin daw malinaw ang saklaw nito. Bigurin nila ang mga hukom na magbigay ng makatwira na basihan ng ebidensya para kumpirmahin ang charges laban kay Duterte. Hindi at kung hindi papayagan ang kampo ng dating Pangulo, posible raw matuloy ang paglilitis na kulang at walang malinaw na basihan.
Sa May 27, itinakda ng ICC Trial Chamber 3 ang unang status conference kung saan kabilang sa mga pag-uusapan doon ang petsa ng paglilitis, mga mosyon na kailangang desisyonan, pati ang paglalabas ng mga ebidensya at pagtukoy sa dami ng mga tetestigo. May hanggang May 15 ang prosecution at defense teams para maghain ng submissions kaugnay rito. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang mekaniko matapos pagbabarilin sa isang motor shop o talyer sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Nakunan sa CCTV ang pagdating ng riding in tandem sa lugar pasado alas 2 ng hapon kahapon. Ilang beses nilang pinaputokan ang mga nasa talyer at agad ding tumakas. Bukod sa isang nasawi, sugatan ang 3 iba pa. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang 2 habang nakalabas na ang isa sa kanila. Base sa investigasyon, 14 na basyo ng bala ang nakita sa crime scene. Isa sa ilalim ang mga ito sa ballistic examination. Ayon sa pulisya, tukoy na ang mga suspect pero tinutugis pa. Patay naman ang isang lalaki matapos saksakin ang kanyang kaaway sa Dumaguete, Negros Oriental. Duguan at napasubsob na lang ang biktima sa isang bangketa sa Barangay Bagakay. Idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Bago yan, nahuli kampang nag-aamok ang nakaputing suspect habang may hawak na kutsilyo. Nakipagambahan siya sa lalaki na kaitim na kaibigan pala ng biktima. Base sa investigasyon, dati nang may alitan ang 2. Una umanong naglabas ng ice pick ang biktima hanggang mauwi ito sa saksakan. Mahaharap sa reklamong murder ang suspect na walang pahayag. Naka-hospital arrest siya dahil sa tinamuring saksak. Oras na makatanggap ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, magko-convene daw agad ang Senado bilang impeachment court. Para kay Senate President Tito Soto, ang forthwith ay nangangahulugang the next day o kasunod na araw ng transmittal sa kanila ng impeachment articles. Nag-caucus o pulong na kahapon ang ilang senador para paghandaan ang posibleng paglilitis laban sa bise. Sa ngayon, nasa House Justice Committee pa ang mga reklamo laban kay Duterte na nakitaan nila ng probable cause itong Miyerkules. Bumubuo sila ng committee report na nakatakdang aprubahan ng komite sa pagdinig nila sa Lunes, May 4. Ayon kay House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro, rekomendasyon niyang sa May 11 pagbotohan sa plenaryo ng Kamara ang committee report at articles of impeachment para bigyan ng oras ang mga mambabatas na basahin at pag-aralan iyon. Depende sa resulta ng botohan sa plenaryo kung kailan posibleng makakapag-transmit ng articles of impeachment sa Senado. Biyahing Pag-asa Island ang atin ito coalition para sa kanilang ika-4 na civilian mission sa West Philippine Sea para maghatid ng supply sa mga residente at mangingisda. May ulat on the spot si Von Aquino. Von? Rafi, sa kabila nga ng 10 oras na delay sa pag-alis sa Port of Manila, ay naasahan pa rin na darating itong MV Kapitan Felix Oca alas 5 bukas doon sa Pag-asa Island para sa 4th civilian mission to the West Philippine Sea. Samantala, simula pa kanina umaga ay binubuntutan na tayo ng isang Chinese Coast Guard vessel na nasa loob ng ating exclusive economic zone. West Philippine Sea! Sa ika-4 na civilian mission to the West Philippine Sea ng atin ito koalisyon, sa Pag-asa Island naman sila mamamahagi ng tulong sa kanilang MV Kapitan Felix Oca na isang maritime training vessel. Kabilang sa mga ipamamahagi sa mga taga-Pag-asa Island ay ang mga pagkain, bigas at hygiene kits, pati na fuel supply para sa mga mangingisda. Sa pagdiriwang ng banal na misa sa deck ng barko, binasbasan ang mga ito. Nagkaroon din ng send-off ceremony para sa 127 participants ng misyon, kabilang na mga conveners, volunteers, ship crew at mga miyembro ng media. Simbolo ito ng minimithi nating pag-asa na makahanap tayo ng prinsipyadong pagkakaisa at pagkilos at umasa tayo dahil dyan bababayaan ng Panginoon ang ating tagumpay. Dahil kasi hindi mapanganib dapat ang pagpunta sa Pag-asa Island. Ang pagpunta sa isang munisipyo na sakop at teritoryo ng ating bansa. Pero dahil sa pandarahas ng China, kinakailangan kong sabihin, ingat. Dahil may panganib. Pero alam natin na sa pusong matapang at puspos ng pag-asa,
ang panganib ay nagagapi. Samantala habang nasa 60 nautical miles away pa lang mula sa Mindoro at 90 nautical miles away mula sa Maynila ang aming barko, 7:20 AM kanina, namataan na ang Chinese Coast Guard vessel na ito. Rafi, matatandang itong CCG Vessel 3103 ay ang gumamit ng long-range acoustic device sa Philippine Coast Guard sa BRP Cabra noong January 2025. Ang device na ito na ginamit nila noon ay may kapasidad na gumawa ng high decibel sound na maaring magdulot ng pagkasira ng pandinig. Samantala, kami ay nasa 110 nautical miles west of Mindoro na o 148 nautical miles from Manila. Rafi? Maraming salamat at ingat, Von Aquino. Nagpaabot ng kanilang pagbati sa mga manggagawang Pilipino sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ngayong pong ginugunita ang Labor Day. Sa kanyang mensahe, binigyang pugay ng Pangulo ang mga manggagawang Pilipino na nagtataguyod daw sa ating Republika. Higit pa raw sa paggunita ang araw na ito, kundi pagpapatibay ng pangako ng administrasyon at pribadong sektor sa pagbuo ng bansang pinahahalagahan ang sipag at oportunidad. Gayon din ang pagtatanggol ng dangal ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng mas marami at mas maayos na trabaho, mas matibay na proteksyon para sa mga manggagawa at mas malawak na mga landas tungo sa tagumpay para sa lahat. Tinawag naman ng bise na tunay na lakas ng ekonomiya ang mga manggagawang Pilipino. Anya, patuloy na umuusad ang ating bansa sa kabila ng mga hamon dahil sa kanilang sipag, tiyaga at dedikasyon. Ang mga manggagawang Pilipino rin daw ang haligi ng ating pag-unlad at pag-asa ng bayan. Patuloy ang dominance ng GMA Network sa digital space. Nitong March, umakyat sa number 24 ang Kapuso Network sa Media and Entertainment category ng Tubular Leadership Worldwide Ranking mula sa number 26 noong February. GMA Network pa rin ang nangungunang media company sa buong Southeast Asia sa naturang kategorya. Nakakuha ang Kapuso online contents ng total of over 6.6 billion views nitong March mula sa Facebook, TikTok, YouTube at Instagram. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nasaan na nga ba si Saldico na hinahanap dahil sa pagkakasangkot umano sa questionableng flood control project? Sabi po ng ating Department of Foreign Affairs, nasa Paris, France si Ko ayon daw sa isang reliable diplomatic source. Balitang hatid ni JP Soriano. Matapos sabihin ng Malacanang na nasa Paris, France si Saldico at nag-a-apply ng asylum, sabi ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, wala pang official sightings o hindi pa raw pisikal na nakikita sa France si Ko. Wala pa rin daw silang opisyal na impormasyon kung saan siya roon posibleng nanunuluyan. Ang tiyak lang daw mula sa isang reliable source ang impormasyong nasa Paris nga ang dating mambabatas. The information that he's in Paris came from a highly regarded diplomatic source, which I cannot reveal because that is said to us in confidence. However, now the embassy is really looking intently on that. Kaugnay naman sa political asylum request ni Ko sa France, hindi rin makapagbigay ng detalye ang DFA dahil itinuturing daw na sensitibong issue ang asylum sa batas sa Europa. Asylum seekers, asylum issues is just a very sensitive matter for Europe because it is EU regulations and they're this is their regulation. So, but rest assured that we are doing everything within the confines of the law on how to go about in. Muling nilinaw ni Lazaro na kinansela na nila ang diplomatic passport ni Ko noong December 2025 matapos ang court order sa Sandigan Bayan at expired na ang regular Philippine passport niya noon pang 2022. Ayon naman sa Malacanang, kinumpirma na isang Czech official na totoong nahuli at na-detain sa kanilang bansa si dating Congressman Saldico. Sinabi raw ito ng Charge d'Affaires ng Czech Republic na si Eva Tenzin kay Pangulong Marcos sa kanilang pulong nitong Miyerkules. Bagaman matipid ang paliwanag ni Tenzin dahil sa sinusunod nilang international, European at national laws, tiniyak naman daw niyang makikipagtulungan sila sa Pilipinas. Hindi na po napagbigyan ang Pangulo dahil
sa may sinusunod ang Czech Republic na international law, European and national laws. At sabi po niya kung pwede nga po na makahingi pa ng tulong mismo sa gobyerno ng Czech Republic, pero ang tugon lamang po nila ay makikipagtulungan sila ng naaayon sa kanilang batas. Sa pulong naman kay French Ambassador Marie Fontanelle, tinanong daw ng Pangulo kung bakit hiniling ng France sa Czech Republic na palayain si Ko. Pero sinabi ni French Ambassador na hindi siya makapagbibigay ng anumang impormasyon. Naiintindihan naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangang respetuhin ang kanilang batas. Gayunman, hiningi niya ang kooperasyon ng France at iginiit na dapat maibalik sa Pilipinas si Saldico para mapanagot sa batas. Ang bungad po ng Pangulo ay patungkol sa estado ni Zaldico na isang fugitive. So naintindihan po ni French Ambassador at sabi niya po na naiintindihan niya at alam niya na pugante, fugitive, itong si Mr. Saldico at kinakailangan may harapin na accountability. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Bistado ang 22 monghe sa Sri Lanka matapos mahulihan ng marijuana. Ayon sa isang taga-customs ng Sri Lanka, pauwi noon ng mga monghe mula sa kanilang bakasyon sa Thailand. Nabisto sa airport ang kanilang mga maleta na may tigli 5 kilo ng kush. Ayon sa opisyal ng customs, ito ang pinakamalaki nilang nahuling kush sa nasabing airport. Karamihan daw sa mga monghe, mga estudyante ng iba't ibang templo sa bansa. Isang negosyante raw ang sumagot sa kanilang bakasyon sa Thailand. Walang pahayag ang mga monghe. Kaugnay naman ng napakainit na panahon, kausapin po natin live si Obet Badrina, weather specialist mula po sa Pag-asa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapanood natin. May indikasyon ho ba na papalapit na ang simula ng tag-ulan? Una po, may mga namomonitor na tayo ng mga thunderstorm events po sa iba't ibang bahagi nating bansa. Pero yung isa sa pinakamalaki indikasyon kasi ng panahon ng tag-ulan ay yung hangin nagmumula sa Timog Kanluran or Southwest Monsoon. So sa ngayon po, hindi pa natin na-observe ito or nakikita sa ating mga estasyon. Kaya hindi pa rin talaga natin masasabi na pasimula na itong panahon ng tag-ulan. Pero expect na natin na mas magiging common na yung mga thunderstorms at mga rain showers sa hapon hanggang sa gabi. Okay. At yung sinasabing maaaring magkaroon pa ng 2 bagyo sa pagsapit po nitong Mayo ay hindi ho indikasyon na yan na parang malapit na yung panahon po ng tag-ulan. Base po sa ating climatology or average po, ang Mayo po kasi at least isang bagyo po in the past po yung nabubuo, maring 1 o 2 po. So pero hindi pa natin masasabi na ito na nga ay indikasyon ng panahon ng tag-ulan. Or minsan po, no, pag nagkakaroon tayo ng bagyo, kapag Mayo at medyo malakas ito, minsan ito po yung nagtitrigger. So after ng bagyo, saka po magtitrigger yung panahon ng tag-ulan. Hanggang kailan tatagal ang init ng panahon sa ilang pong lugar? Ma'am, inaasahan natin na pwedeng mas lalo pang tumaas yung ating temperatura, lalo na pag nagsimula po yung mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan kasi maaaring makadagdag po yung singaw nito sa init. So posible po until 2 to 3 weeks pa po, no? Up to 2 to 3 weeks dahil usually nagsisimula po yung ating panahon ng tag-ulan pagdating ng mga pagtapos na po yung buwan ng Mayo. At kung sakali nga naman daw na tayo ho ay magkaroon ng 1 o 2 bagyo ngayong buwan, magiging gaano kalakas naman ho yan dahil sinasabi nga nila may banta pa tayo ng El Nino. Opo. Although una po, no, base din po sa ating mga record, hindi pa naman po ganoon karaming super typhoon yung nabubuo no, panahon po ng Mayo. So in terms of medyo maliit po yung possibility pa na magkaroon ng super typhoon as per our records. May in terms naman po na El Nino, in-expect po kasi natin magsisimula po ito around June, July, August. So around, base po sa ating monitoring, around 79% na po yung possibility na magkaroon po tayo ng El Nino pagdating po ng June, July, August. Siguro mas magandang ipa-explain po natin further, no? Pagsapit po ng El Nino, maraming nalilito kasi El Nino ang mas nakikita dapat natin drought, 'di ba? Pero may mga sinasabi na pag El Nino rin, maaaring mamuo yung pinakamalalakas na bagyo naman. Ano ho ba ang explanation diyan? Opo. Una po, ipaliwanag natin, pag sinabi kasi natin El Nino, mas mainit yung karagatan dito sa Pacific Ocean, particular na
dito sa may Central Pacific Ocean. At dahil po doon, maaaring mabuo kasi yung bagyo doon sa lugar kung saan mainit yung karagatan at pwedeng mas matagal pong manatili sa karagatan yung mga bagyo. Kaya nagiging trend po nung kapag meron tayong El Nino, mas kakaunti yung mga bagyo, possible mas kaunti yung bagyo, pero mas malalakas dahil nabubuo sila doon sa lugar kung saan nga mas mainit yung karagatan. Kaya pagdating po dito sa may bahagi ng Pilipinas, mas malalakas na yung mga pagulan. Pero idadagdag ko rin po, isa sa mga nagiging impact ng El Nino, lalo na kapag naitapat po ito sa panahon din ng tag-ulan, posible po na mas malakas or mas mataas kaysa sa normal yung mga pagulan na mararanasan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi nating bansa, kabilang dyan ang Metro Manila. Base po sa mga records natin, mas habagat kapag El Nino dahil nga yung pag-ihip po ng hanging habagat ay mas lumalakas dahil mas mainit yung karagatan dito sa may silangang bahagi ng bansa. Okay, tama ho ba na June, July, August at hindi ho hanggang sa unang bahagi po o first quarter ng 2027 mananatili po itong El Nino? Opo, magsisimula po itong ating posibilidad po na mas uminit yung karagatan bandang June, July, August po, no? At tama po kayo, maaari magtagal po ito up to the first quarter po next year. Kaya sinasabi po natin, mas mararamdaman natin yung mas mababa kaysa sa normal na mga pagulan up to next year po. Does it necessarily follow, Sir Obet, na yung pong mga nakakaranas ngayon ng matitinding init ng panahon, halimbawa ho sa Dagupan, Pangasinan, 41 degrees Celsius ngayon, at sa Cotabato at ilang pa hong mga nakataas po itong talagang maiinit na panahon, dun din mamumuo yung pinakamalalakas na bagyo? Opo. Yung mga lugar po kung saan po, kasi po pag sinabi natin nabubuo yung mga bagyo, nabubuo po siya doon po sa karagatan. So posible po, hindi natin masasabi na may connection po kung saan yung mainit, doon nabubuo po yung bagyo. Una po, sa karagatan siya nabubuo, particular na dito sa may area ng Pacific Ocean. So ito pong nararamdaman natin na init ay usual naman po lalo na sa panahon ng tag-init. Okay. At yung mga paalala na lang siguro, Sir Obet, lalo na doon sa mga areas pa rin na makakaranas po ng sobrang init na panahon. Ano-ano ho ba yung mga lugar na yan? Opo. Ma'am, ngayong araw po nakikita po natin pinakamataas yung magiging heat index o damang init, particular na sa Dagupan, maaaring umabot ng around 43 degrees Celsius. Ilang pang lugar sa ating bansa ay maaaring makaranas na nasa danger category, gaya ng area ng La Union, sa Visayas naman yung Dumangas tsaka sa Iloilo, maging sa bahagi ng Palawan, sa Coron at ilang bahagi po sa Central Luzon. Sa Metro Manila, maaaring umabot po na hanggang 40 degrees Celsius yung ating mararamdamang init or damang init. So patuloy na paalala ng Pag-asa, nararanasan po kasi yung pinakamatinding init bandang tanghali hanggang sa hapon. Kaya ugaliin po, uminom po ng maraming tubig at iwasan lumabas at makaranas ng direktang init ng araw bandang tanghali hanggang hapon kung saan nga nire-record natin yung pinakamatataas na heat index. Marami pong salamat sa inyong pong update na yan sa amin dito po sa Balitang Hali, Sir. Thank you. Salamat po. Yan po naman si Mr. Obet Badrina, ang weather specialist ng Pag-asa. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang rider matapos sumalpok sa isang poste ng ilaw sa Sison, Pangasinan. Ayon po sa pulisya, nawala ng kontrol sa minamanehong motorsiklo ang 18 anyos na biktima at bumangga sa konkretong poste sa gilid ng kalsada. Bukod sa walang suot na helmet, wala rin daw lisensya at nakainom pa umano ang rider. Sinusubukang makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Hulikam ang pangho-hold up sa isang tindahan ng balot sa Digos, Davao del Sur. Biglang dumating ang isang naka-helmet at tinutukan ng baril ang bantay sa tindahan sa Barangay Zone 2 nitong Lunes ng madaling araw. Napilitang ibigay ng tinderang 4,000 pisong kita ng tindahan. Agad ding tumakas ang suspect. Ayon sa pulisya, patuloy pa nilang inaalam ang pagkakakilanlan ng suspect. Mabibilis na balita po tayo. Sugatan ng isang rider matapos bumangga sa isang pumpcrete machine na hila ng isang truck sa Quezon City. Ayon sa driver ng truck, nag-U-turn sa Quezon Avenue ang motorsiklo bago bumangga sa likurang bahagi ng pumpcrete machine pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Tumila po ng rider. Dinala siya sa ospital. Iniimbestigahan pa ang insidente.
Isang barko ang tumaob sa dagat na sakop ng Barangay Corregidor sa Dapa, Surigao del Norte kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari yan dahil sa hindi magandang kondisyon ng dagat. Nahati sa dalawang barko matapos tumaob. Rumisponde ang PCG at nailigtas ang mahigit 30 crew na sakay nito. Walang naitalang sugatan sa insidente. Patuloy ang investigasyon kabilang ang pag-alam kung gaano pa karami ang natitirang langis sa nasabing barko. Ligtas na nakadaan sa Strait of Hormuz ang 4 na barkong may sakay na mahigit 70 tripulanting Pinoy. Ayon sa Department of Migrant Workers, April 29 nakalabas sa Strait of Hormuz sa mga barko. Suma total, 1,200 ang mga tripulanting Pinoy na nakalampas sa Strait of Hormuz. Patuloy ang monitoring ng DMW sa Persian Gulf at Gulf of Oman para matiyak ang kaligtasan ng mga Filipino seafarer. Kapuso, mag-ready na ng watch list para sa inyong weekend viewing habit. Simula bukas, mapapanood na rin sa GMA every Saturday ang GTV Food Magazine show na Farm to Table hosted by Chef J.R. Royal. Para sa Buena Manong GMA episode, makikipagkulitan sa kanilang adventure sina Harleen Budol at Kevin Dasom. Abangan din ang iba pang guests nila this month. 4:50 p.m. yan tuwing Sabado sa GMA at mapapanood pa rin ng 7 p.m. tuwing Linggo sa GTV. Simula rin bukas, mapapanood na ang new Kapuso travel show na Planet XP, hosted by Kapuso Ultimate Heartthrob, Miguel Tanfelix. Ready na si Miguel i-explore ang iba't ibang travel destinations at culture at ganda nito. 6:30 p.m. yan tuwing Sabado sa GMA. May mga job fair po ang ilang ahensya ng gobyerno ngayong pong araw ng paggawa. At may ulat on the spot si JP Soriano. JP! Connie, mga kapuso, happy Labor Day po sa lahat ng manggagawa at ngayon nga po mahigit 3,400 na trabaho sa iba't ibang bansa. Para po sa abroad ito, ang inaalok po sa isang mega jobs fair dito sa isang mall sa Ortigas at ang target po dito talaga matulungan, Connie, ay yung mga kababayan natin na displaced at nawalan ng trabaho dahil sa nangyaring krisis sa Middle East. Abot po sa 12 accredited recruitment agencies ang nag-aalok po ng trabaho para po sa 3,400 jobs na ito na karamihan po sa mga industry o karamihan po sa mga bansa ay sa US, iba't ibang bansa sa Europe, gaya ng Croatia at Japan. Mga skilled workers, Connie, ang kailangan dito, mga nasa engineering, meron din po mga kailangan mga hotel workers sa hospitality sector, pati na rin po mga healthcare workers at iba't ibang sektor. Siyempre, ang mga narito po, Connie, ay ang mga kababayan nating nakapagpa-pre-register online. Aabot po sa 2,000 yang nakapagpa-pre-register, pero isa po sa mga gagawin po ng DMW ay accommodate ang mga humahabol pa. Lalo pat ito ay para sa ating mga Pilipinong manggagawa ngayong Labor Day. Ibig sabihin pwede po ang walk-in, pero priority nga po ang ating mga kababayan nakapagpa-pre-register. At syempre paalala po ng DMW, Connie, sa mga mag-a-apply, talagang laging tiyakin na sa mga accredited recruitment agencies lang sila mag-a-apply. Tiyakin ko talaga mayroong aktibong job orders at mag-ingat po sa mga maloloko o illegal recruiters. At yun muna ang latest. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Bilang tulong sa paghanap ng trabaho ng mga Pilipino, may bagong app ang gobyerno na magkokonekta sa mga job seeker at employer. Yan ang e-trabaho na iprinisinta kaninang umaga ng DICT kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng Labor Day ngayong umaga sa General Santos City. Mas mabilis at mas efficient daw itong paraan para sa paghahanap ng trabaho. Sa talumpati ng Pangulo, kinilala niya ang hirap na nadaranas ng mga manggagawa. Hindi raw titigil ang pamahalaan para dumami ang trabaho at oportunidad sa kanila. Kabilang dyan ang mga job fair na sinisimulan na ngayong araw sa mahigit 70 lugar sa buong bansa. Surprise! Ang naging main course sa tanghalian ng ilang estudyante sa Iloilo City. #share your blessings sa isa nilang kaibigan. Ito ang nabili ng kanilang ambagan.
Hindi makapaniwala ang estudyanteng si Darven de la Cruz para sa kanya pala ang cellphone na inilapag sa mesa ng mga kaibigan niya. Nagsasakripisyo pala si Darven at nakipagpalit ng mobile phone sa kanyang kapatid. Yun lang, sira ito kaya apektado na ang kanyang schoolworks at pagdalo sa online class. Napansin niya ng kaibigang si Trea Aclaro. Kaya ang napanulunan ni Trea sa isang competition at ang ambag ng iba pa nilang kaibigan, ipinambili ng brand new telephone. Wala naman daw silang hinihintay na kapalit dahil sapat na ang nabuo nilang friendship. 1.8 million views ng video at certified trending! Ay naku, babalik naman sa kanila. Magandang asa. Sana all may ganyang mga friends. Parang napupuwing yata ako. At yan po ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.